Infinix GT50 Pro versus sa may Nubia Neo 5 GT Special Edition. Guys, malinaw po ang panalo sa may dalawang smartphone na to. Parehong gaming phone po sila na merong solid na design. Pareho po na merong shoulder trigger button, naka-liquid cooling, mataas pong refresh rate sa may display, malaki rin po yung battery nila, at yung presyo po nila guys is parehas lang po ng around 25,000 sa may base version po na 12256. And for this video, tingnan natin kung alin po ang sulit sa may dalawang gaming phone na to. Pagdating po sa may battery, sa may performance, kasama rin po ang shoulder trigger button, sa may camera din po nila, at syempre kasama rin po ang display. Dito agad tayo sa may battery. Nag-gaming test kami dito guys ang 4 hours non-stop sa may dalawang smartphone na to ng naka-mobile data at nag-start po kami ng 100%. 37% po yung natira sa may battery po ng Nubia Neo 5 GT at 29% naman po yung natira sa may Infinix GT50 Pro sa may 4 hours non-stop gaming. Pero syempre ang malaking tanong po dito is kamusta kaya sila sa may gaming performance sila. Kasama rin po yung shoulder trigger button. Then nung sinubukan ko po sila sa may Delta Force, malinaw sa akin guys yung alin po yung mas responsive at alin po yung mas maganda pagdating po sa may performance. Unahin po muna natin sa may performance niya dito po sa may Delta Force. Mababa po yung graphics ng Nubia na meron lang pong standard na graphics. Pero si Infinix, meron po siyang ultimate sa graphics at ultimate din po yung kanyang frame rate. Tapos sa may actual gameplay natin, noticeable po na mas maganda po yung performance si Infinix. Mas detailed siya at mas stable po compare kay Nubia. Dahil si Nubia guys, mababa na nga po yung graphics niya. Pero meron pa po siya mga noticeable na frame drops. Pero kay Infinix po, mas mataas yung graphics niya, pero mas detailed. In short guys, mas maganda po yung performance ng kay Infinix compare po kay Nubia. Pero syempre, ang isang tanong din po dito guys is baka naman mainit po si Infinix pagdating nga po sa may performance niya dahil maganda po yung ibinibigay niya. Guys, hindi po. Malamig din po yung nakuha naming thermal dito nga po sa may GT50 Pro. Dahil umabot lang po siya ng 42 degrees Celsius. Habang si Nubia po guys is umabot lang po siya ng 41 degrees Celsius. Hindi po sila nagkakalayo ng temperature. Pero sa may performance po nila, malayo po yung difference sila. Guys, huwag natin pahabain to. Para po sa may 4 hours non-stop gaming. Sa Infinix GT50 Pro, dito lang po siya sobrang uminit sa may Car X3. Dahil umabot po siya ng 47 degrees Celsius. Pero sa may NTE guys is 45 degrees Celsius lang po yung inabot niya. Maganda po yung performance siya dito. Nasa around 60 FPS po yung gameplay niya. Meron lang po siyang iilang frame drop. Pero hindi naman po masyadong halata at hindi po nakaka-apekto sa may gaming performance. Ganon din po sa may GTA San Andreas. Nasa around 60 FPS po yung gameplay natin. Tapos malamig pa po yung naging thermal niya sa isang oras sa gaming. Guys, kung gusto nyo po ng totoong malakas sa gaming po na meron po maraming mga gaming features din, panalo po talaga si Infinix GT50 Pro ngayon. Para nga po sa may around 25,000 na presyo niya. Medyo malakas nga lang po siya sa may battery. Compare nga po kay Nubia, pero at least totoong malakas po siya. Dito naman po sa may performance po ng Nubia Neo 5 GT Special Edition. By the way guys, para pair po sa kanila, nakapatay po pala yung mga liquid cooling at fan cooler nila dyan. Dyan po sa mga ginawang gaming test natin. Para po sa may 4 hours non-stop gaming dito kay Nubia, actually mas malamig po yung naging thermal niya. Dahil 41 degrees Celsius lang po yung pinakamainit nga po na nakuha namin dito rin po sa may Car X3. Pero guys, ang isang dahilan po kung bakit po siya hindi uminit ng sobra compare nga po kay Infinix is dahil nasa around 30 FPS lang po yung gameplay niya. Unlike po kay Infinix na umaabot nga po ng 60. Tulad po sa may NTE. Guys, maganda naman po ang performance ng Nubia Neo 5 GT. Ang kaso pag nakita nyo po yung performance ng GT50 Pro 5G, doon nyo po masasabi na medyo malag po si Nubia. Di nasa 30 FPS nga lang po yung gameplay natin. Habang nasa 60 po si Infinix. Ganon din po sa may GTA guys, okay naman po siya sa may 30 FPS. Sadya nasa 60 lang po talaga si Infinix. Kaya kung performance talaga, talagang mangingibabo po si Infinix dyan. Pero maya-maya lang po ng konti guys, sasabihin ko po sa inyo, yung isang malaking lamang po ng smartphone na to, compare nga po kay Infinix. Dito naman tayo sa may difference po nila sa may display. Actually, medyo identical lang po sila. Dahil meron pong 6.8 inches na merong AMOLED 144Hz na meron pong 1.5 resolution at 4500 nits na peak brightness itong si Nubia Neo 5 GT. Habang 6.78 inches na meron din pong AMOLED, 144Hz sa refresh rate, 4500 nits sa peak brightness at 1.5K po yung display ni Infinix. Halos wala po silang malaking difference dyan. Then sa may touch sampling rate naman po nila, meron pong 3049Hz itong si Nubia. Habang 2800Hz naman po dito kay Infinix. Kaya mas slightly mas responsive po yung display nga po ni Nubia
compare po kay Infinix. Sa Android version po nila, same lang po sila na merong Android 16. Pero meron pong pangako si Infinix na 3 years po na Android update dito sa may GT50 Pro, habang kay Nubia hindi po sigurado. Then sa may processor po nila, Dimensity 7400 po si Nubia, habang merong Dimensity 8400 dito po kay GT50 Pro. Sa storage din po nila guys, meron pong UFS 3.1 itong si Nubia, habang UFS 4.1 naman po dito kay Infinix. Guys, ramdam ko po yan sa may GT50 Pro, mas mabilis po mag-open yung mga application dito. Compare po kay Nubia na hindi naman siya sobrang bagal. Sadyang mas mabilis lang po dito kay Infinix pagka po magbubukas tayo ng mga application. Especially po sa mga games guys. Mas mabilis po siya mag-open. Then sa may storage naman po nila, meron pong available na 512GB si GT50 Pro, habang hanggang 256 lang po available si Nubia. Pero sa may RAM po nila, same po sila na merong 12GB RAM. Sa may speaker po nila, same po sila na merong dual speaker. Pero si Infinix po, naka Dolby Atmos po siya. Kaya slightly mas maganda siya. Then sa may battery po nila, 6210 po si Nubia na meron pong 80 watts sa charger. Then si Infinix, 6.5 po yung kanyang battery. Pero 45 watts lang po yung charger niya. Pero supported naman po ng 30 watts sa wireless charging dito nga po kay Infinix. Compare po kay Nubia na wala. Dito naman po sa may camera natin, meron pong 50 megapixel saka po 8 megapixel ultra wide saka 13 megapixel dito po kay Infinix. Habang single 50 megapixel lang po si Nubia saka po 16 megapixel na front selfie camera. Bago ko po pakita sa inyo yung mga sample shots natin, sabihin ko po muna sa inyo yung malaking lamang po ni Nubia dito nga po kay Infinix. Dito po guys sa may shoulder trigger button nila, dito po sila merong malaking difference. Dito po lamang si Nubia guys sa may shoulder trigger button. Dahil mas mabilis po siya at mas responsive nga po yung shoulder trigger button niya compare kay Infinix. Dahil meron po siyang 550Hz sa touch sampling rate itong si Nubia, habang 330Hz lang po yung supported po kay Infinix. Yan lang po guys yung nakita kong malaking lamang nga po ni Nubia compare po kay Infinix. Saka po yung fan cooler niya na wala po kay Infinix din. Dahil naka-liquid cooling lang po si Infinix. Habang si Nubia, meron po siyang fan cooler, meron po siyang liquid cooling. Pero pagdating po sa mga features ng shoulder trigger button, dyan po lamang si Infinix compare nga po kay Nubia. Nasa games lang, at sa camera lang po natin siya magagamit. Pero kay Infinix, tingnan nyo po, napakarami po niya mga pwedeng gawin dito. Dito nga po siya may shoulder trigger button, bukod po sa mga games. Hindi lang din po yan, dahil pressure sensitive din po yung kay Infinix, na pagka po nag-long press tayo, pwede rin po tayo makapag-set po ng shortcuts sa kanya. Habang kay Nubia po, wala tayong option na ganyan. Pero syempre guys, kung di naman sa inyo mahalaga yung mga features nga po na nandito kay Infinix, I think malaking tulong din po yung mabilis nga po na touch sampling rate dito po kay Nubia compare kay Infinix. Dito naman tayo sa may camera nila. Kung papansin nyo po yung mga picture po ni Nubia, is slightly mas malinaw po siya. Pero kung detail po yung pag-uusapan natin, tingnan nyo po guys, mas better po si Infinix dito. Dahil mas true to life po yung color ni Infinix compare nga po kay Nubia. Pero para sa akin, masasabi ko po na pareho naman po silang maganda. Sadyang magkaiba lang talaga sila ng timpla. Kumbaga yung kay Infinix po, para po siyang burger ng Jollibee. Habang yung kay Nubia, burger po siya ng McDo. Kumbaga nakadepende na po sa inyo kung anong burger ang gusto nyo. Tapos dito nga po kay Infinix, naka-cheeseburger ka pa. Dahil meron nga po siyang ultra wide. Habang si Nubia po, plain burger lang po siya. Dahil wala po siyang ultra wide na camera dito. Ito pa pala guys, isang malaking lamang po ni Infinix. Dito po sa may video niya, meron po siyang 4K 60fps. Habang si Nubia po is 4K 30fps lang po yung available sa may video niya. Mas okay din po yung quality ni Infinix compare nga po kay Nubia. Siguro na naman guys, yan po sa comparison natin. Malino na po sa inyo kung alin po ang sulit sa may dalawa na to. Yung fan cooler po nila guys is irrelevant na po yan dahil masyado na nga pong overkill yung fan cooler ni Nubia. Dahil hindi naman po talaga umiinit yung processor nga po niya na Dimensity 7400. Pero si Dimensity 8400 guys, yes guys, umiinit siya. Dahil malakas po talaga yung performance niya sa games. At I think meron naman pong remedyo dyan. Maglagay lang po tayo ng malakas sa fan cooler, solve na po yung problema. Pero dito po kay Nubia Neo 5 GT, wala pong remedyo dito guys. Kahit anong gawin natin, hindi na po lalakas yung performance niya. Kaya para sa inyo guys, alin po sa may dalawang smartphone na to ang pipiliin nyo? Comment nyo lang po sa may comment section, o baka meron ka pang smartphone na sa tingin nyo mas sulit dito. Comment nyo lang din po sa may comment section. At if ever na gusto nyo pong umorder,
Meron po tayong link dyan sa may description. Yun lang po guys. Thanks for watching.